Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi noong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbabuhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit, ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog at sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. Mga kapatid, Biyernes po ngayon, araw ng ating debosyon, unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Kaya sama-sama, sabay-sabay, bigyan natin ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sabihin natin ng malakas, Panginoon, maraming salamat. Kwaresma ulit. Lent. Alam nyo, ang Kwaresma, biyaya. Pero gusto ko po ipaalala sa inyo, baka magkalimutan tayo, Biyernes ngayon, ha? Ano ang dapat nating tandaan? Day of abstinence. Bawal ang karne. Naku, patay. Hindi naman kagad sinabi ni Father, o kasalanan ko pa. Dapat alam natin yan. Biyernes ngayon, abstinence. Huwag masyadong marami ang kain, hindi lang karne. Magbawas muna ng kain, pag-aayuno, penitensya.
Wala mo nang maang-maangan, ha? At kalimot-kalimutan. Naku, sayang, nakalimutan ko. Pero mga kapatid, kahit na ang Kwaresma ay panahon ng sakripisyo, para kasing pag sinabing sakripisyo, no? Ang hirap-hirap, pinahihirapan natin yung sarili natin. Mga kapatid, ang Kwaresma, hindi parusa. Ang Kwaresma, biyaya. Amen? Biyaya ang Kwaresma. Bakit? Ngayong panahon ng Kwaresma, muli tayong tinatawag ng Panginoon. Ang unang pagbasa nung Ash Wednesday, manumbalik kayo sa akin. Come back to me. Ngayong Kwaresma, maniwala ka. Kung marami nang sumuko sa iyo, ngayong Kwaresma, ipinaglalaban ka ni Kristo. Binabawi ka ni Kristo. Kaya biyaya ang Kwaresma. Bigyan mo lang ng pagkakataon ng Diyos. Kaya yung gagawin natin na prayer, fasting, almsgiving, yan ay mga paraan para mabawi tayo ng Panginoon mula sa kalaban, mula sa kasalanan, mula sa kasamaan. Ngayong Kwaresma, ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon kasi meron siyang gustong gawin sa iyo. Hindi nauubusan ang gagawin ng Panginoon para sa iyo. Maniwala ka. Sa panahon na ito, mas makapangyarihan si Kristo. Dahil sa mga panahon na ito, kung saan iniimbitahan niya tayo na talikuran natin ang ating mga kasalanan. Nakalimutan na natin kung ano man ang mali, masamang ginawa natin at ginawa ng iba't tao sa atin. Ulitin ko, ngayong Kwaresma, iniimbitahan tayo ng Panginoon. Iwan, talikuran, ang lahat ng mga nagawa na nating kasalanan at pati ang nagawa nilang kasalanan. Alam niyo mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, magpipigil tayo. Hindi lang sa pagkain ng karne at pagkain ng marami. Ang gusto ng Panginoon ngayon, hindi ka lang magbabawas sa karne at pagkain ng marami. Ang gusto ng Panginoon, magbawas tayo sa mga gawaing mali at ugaling mali. Dagdagan natin ang paniniwala natin na meron pa tayong magagawa at maibibigay na mabuti sa sarili at sa kapwa. Huwag mong titipirin ang sarili mo. Huwag mong titipirin ang sarili mo. Kapag nangungumpisal tayo, eto na nga ho yung sinasabi natin, panahon ng Kwaresma, pagbabalik loob. Kaya meron tayong kumpisalan, pero may maganda akong nabasa. Yung daw pagsisisi, sa English, repentance, may maganda akong nabasa. Pakinggan nyo po. Sabi nung nabasa ko, repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Wala sa pag-iyak mo, nasa pagbabago mo ang pagsisisi. Huwag mong daanin sa pag-iyak-iyak lang. Magbago ka. Ilang tao na ang umiyak ng umiyak sa'yo, pero niloko ka pa rin ng niloko. Sinaktan ka pa rin ng sinaktan. Wala sa pag-iyak mo, nasa pagbabago mo ang pagsisisi. Kaya nga, kapag nangungumpisal, meron tayong tinatawag na examination of conscience. Ano ibig sabihin nun? Ihahanda mo ang sarili mo. Ano ba yung mga kasalanang nagawa ko? Huwag mo nang tipirin ang Panginoon dahil ngayong Kwaresma, yun ang hinihingi niya sa'yo. Ibigay mo na sa akin lahat ng pagkakamali at pagkakasala mo. Huwag mo nang tipirin.
ay ito isang beses ko palang nagagawa eh. Ay ito gagawin ko pa rin naman bukas, saka ko na ikukumpisal. Ano ka ba? Ibigay mo na lahat sa Kanya. Baka yung itinira mo, yung pang magpahamak sa'yo. Ano ang sabi ng Panginoon sa unang pagbasa natin? Sino mang makasalanan ang tumalikod sa kanyang pagkakasala ay mabubuhay at maliligtas. Ito yung magandang paalala at mabuting balita, good news. Uulitin ko, ang Panginoon ang nagsabi, huwag mo nang atupagin, huwag mo nang pansinin, at huwag mo masyadong sinoseryoso yung mga taong nagsasabing wala ka na. May pakumpisal-kumpisal ka pa? May pasimba-simba ka pa? Akala mo kung sinong malinis? Huwag niyong binibigyan ng airtime, ng espasyo sa buhay mo ang mga taong walang tiwala sa iyo. Araw-araw, may naniniwala pa rin na kaya mo pa ring magbago, na kaya mo pa ring maging mabuting tao. At ang pangako niya, talikuran mo lang. Unti-unti. Huwag kayong mag-alala. Yung pagbabago, hindi overnight yan. Hindi bukas, ikay wala ng kasalanan at hindi ka na mahinang uri ng nilalang. Unti-unti, dahan-dahan, ang mahalaga, sinisimulan mo na. Ginagawa mo na. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, ang paalala ni Kristo, kapag ang pagsunod ninyo, kapag ang paggawa ninyo ng kabutihan ay katulad lang ng Pariseo at Eskriba, hindi kayo makakapasok. Hindi pwedeng yun na ang pwede pa. Hindi pwedeng yun lang ang kaya pa. Ang gusto ng Panginoon, araw-araw, nabubuhay ka, hindi lang ng may pag-asa, nabubuhay ka ng may pagtitiwala. Na hindi lang yan ang kaya mo. Na hindi lang yan ang meron ka. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang na ito, nagsisimula pa lamang ang Kwaresma. Marami pa tayong pwedeng gawin hanggat nabubuhay ka pa. Kahit na matanda ka na, kahit na hindi na ikaw ang nasa una, ang nasa itaas, kahit na hindi ka na kasing bango, galing, talino ng iba, huwag mong kalilimutan. Hanggat nabubuhay ka pa, ang gusto ng Diyos, maniwala ka na pwede ka pa, na kaya mo pa. Araw-araw, ihanda mo ang sarili mo, lalo na ngayong Kwaresma. Dahil marami pa at meron pang kayang gawin at ibigay ang Diyos para sa iyo. Amen.